Sa Manila South Cemetery, mahigit 20,000 na ang bumisita ngayong araw kaya para hindi magkawalaan ang mga bata pinagsusuot ng name tag. Inaasahang papalo sa ₱250,000 ang tutungo roon bukas. Live mula sa Manila South Cemetery, may report si Trisha Zafra. Trisha. Kara, hindi nga raw bababa sa 25,000 katao raw ang nagtungo na rito sa Manila South Cemetery ayon sa pamunuan nito. Pero sa bilang na yan, ayon naman sa PNP ay 14,000 na lamang daw yung nananatili dito sa loob ng sementeryo as of 8 p.m. ngayong gabi. Magdamag bukas ang Manila South Cemetery ngayong gabi. Ang billing po namin, bawal po ang uminom ng alak, bawal po ang maingay, at magdasal lang po sila at tumirik lang ng kandila. Ang pamilya Marcelino, iniisip pa kung dito magpapalipas ng gabi. Pakiramdam nila, ligtas naman sila sa loob ng sementeryo sa higpit ng seguridad. Pero mayroon silang inaalala. Mga akit bahay ngayon, pag nalamang wala ka sa bahay, hindi nang kinukonsider ko. Baka masalisihan yung bahay. Ang iba naman, gaya ni Perlita Peregrino, babalik na lang bukas para muling makapiling ang anak na kamamatay lang nitong Agosto. Yan ay kahit inaasahang papalo sa ₱250,000 ang tutungo sa sementeryo bukas. Ang problema kasi yun naman talaga ang nila, kaarawan nila. Kumbaga, kapistahan nila. Okay lang din kahit mainit, kahit na maulan. Halos lahat ng pumapasok na may bitbit na bata, hinihikayat magsuot ng name tag. Sa dami kasi ng tao, hindi maiwasan ang magkawalaan. Tulad ng 2 taong gulang na si Miguel na naligaw habang naglalaro. Hindi nagtagal, nagkita rin sila ng inang si Odessa Rodolfo na nalingat daw habang nagbabantay ng kanyang mga paninda. Nagbebenta sila sa Malimit, mga bata ang nagkakandawala sa kasagsagan ng paggunita ng undas sa mga sementeryo. Kaya naisipan ng Manila South Cemetery na lagyan ang mga bata ng name tags na may phone number ng kanilang kasamang nakatatanda. Para sa mga may edad na, may mga wheelchair na ipinahihiram. 16 na CCTV rin ang nakakabit sa iba't ibang lugar sa sementeryo para magsilbing mata ng mga nagbabantay ng seguridad. Nag-inspeksyon na rin ang NCR Police kanina. Bukod sa mga pulis, may mga sundalo ring nagbabantay. Kasama sa mga paalala ang pag-iwas sa pagsisiga ng mga naglilinis sa mga puntod. Mabuti na lang at naagapan ang sigang ito. Kung hindi, abala ito sa mga bumibisita. Maaaring lumaki po yan. Mas malaking usok, mas malaking perwisyo. Nasa 300,000 ang nakalibing sa 25 ektaryang Manila South Cemetery. Bukas ng madaling araw, bubuksan ang 2 ladder sa entrance at exit sa mga kalye Metropolitan at Kalayaan. Kara, mag-aalas 8 naman ngayong gabi, lumaki ang apoy sa isang lutuan ng mais dito sa loob ng sementeryo. Mabilis naman niyang pinagtulong-tulungang apolahin ng mga tauhan ng sementeryo, pati na rin ang iba pang mga nagtitinda. Rumesponde rin ang mga bumbero. Halos kasabay naman yan, Kara, ay isang babae ang hinimatay malapit sa exit ng sementeryo. Ayon sa Red Cross, nang hinaraw ang babae kaya siya natumba. Narespondehan naman siya agad ng volunteers at inoobserbahan na siya ngayon doon sa kanilang tent. Sa mga oras na ito, Kara, medyo numipis na yung mga tao rito sa sementeryo kumpara kanina. Marami na rin ang mga umuwi. Bukas, November 1, bukas pa rin 24 oras itong Manila South Cemetery. Pagsapit naman daw ng November 2, magsasara na ang sementeryo ng alas 6 ng gabi at hindi na magpapapasok. Sa November 3, balik na ito sa regular niyang schedule na 6 a.m. to 6 p.m. Kara? Okay, Trisha, yung mga mag-overnight dyan sa Manila South Cemetery, kumusta yung seguridad? Kara, sa dami raw ng pulis dito, ayon sa mga nakausap natin kanina, yung isa nagdedesisyon pa lang na mag-overnight. Meron din tayong isang nakita pagkatapos noon na desidido na mag-overnight dito. Sa dami raw na nakikita nilang pulis, pakiramdam naman daw nila, ligtas sila. Nabanggit ng Deputy OIC nitong Manila South Cemetery kanina na 140 raw yung kasalukuyang bilang ng mga pulis dito at hindi raw bababa sa 30 yung mga katuwang nilang sundalo at wala pa raw sa bilang na yan yung mga volunteer na nag-augment ng kanilang security force. So ito raw ay magdamagan ding magbabantay, lalo na't may mga kababayan nga tayo na bagamat iilan-ilan lang sila nag-decide o nagdesisyon na mag-overnight dito sa Manila South Cemetery.
Okay, Trisha, doon sa mga kapuso natin na bibisita dyan sa sementeryo bukas, ano yung ipinapayo ng pamunuan dyan na bawal dalhin, yung wag nilang dadalhin para hindi na sila maabala? Kasi alam mo sa ibang mga sementeryo, halimbawa doon sa Marikina, pati yung yosi, yung sigarilyo, bawal daw magdala ng sigarilyo doon sa loob ng sementeryo. Dyan, ano ba yung mga ipinagbabawal, Trisha? Yun nga, dito pinakamaraming nakumpiska ngayong araw yung mga pintura pa rin sa container. Bagamat bago itong panahon ng undas, nagsasabi naman na yung mga pamunuan ng mga sementeryo na pagdating ng October 31, November 1, bawal na magpintura sa mga puntod at nicho. May mga kababayan pa rin tayo na hindi ito nababalita, no? Sa hindi malamang dahilan, no, hindi pa rin nakakarating sa kanila yung balita. Yan din yung pinakamaraming mga confiscated material na nakuha nitong pamunuan ng sementeryo ngayong gabi. Aabot sa 118 na mga pintura yung nakuha nung mga nagbabantay ng seguridad dito sa sementeryo. Mga paint materials yan, Kara. Kaya paalala natin sa mga kababayan natin na bibisita rito bukas sa Manila South Cemetery, bawal na pong magpintura sa mga puntod at nicho. Hindi na sila dapat magdala ng mga pintura, thinner at iba pang mga flammable na substances. May mga nakumpiska ring bladed weapons, meron ding nakumpiskang alak, pati sound system, meron din at gardening tools. Mahigpit niyang paalala itong pamunuan ng sementeryo na kapag yan nakumpiska na sa kanila, ay hindi na nila yan makukuha pang muli. Para maiwasan ang abala, wag na silang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay dito sa sementeryo. Kara? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.